So okay guys, ito po yung naitanim ko na sibuyas na pula yung kahapon. Ito yung mga binili ko. And ito naman yung brown. So from here, 350 seeds or seedlings yan. Ay, mas. Hello guys, so we're back at the property. Another day na naman po. Ito, may dala naman akong panibagong seedlings ng sibuyas. And ang mga seedlings na ito, actually, hindi po ito yung mga punla ko. Bili ko na po ito. Karoon po kasi ng mga problema dun sa mga seedlings na pinunla ko or sa mga buto na pinunla ko. Although may mga buhay pa sa kanila, pero karamihan sa kanila namatay, nalusaw. And yung mga natira na seedlings ay mga payat pa. And sa weather ngayon, masyado pa silang payat para itanim ko dito sa bundok. Dahil pag lumamig masyado, maaari silang mamatay agad. So, no choice ako. Bumili ako ng mga seedlings dahil again, late na masyado sa taniman ng sibuyas. Yung kahapon actually yan, inayos namin yung garden bed, naglatag ng mga plastic sa garden bed and nakapagtanim kahit papaano ng sibuyas. So meron kami na taniman na sa 2, 3 at kulang-kulang kalahati na garden bed. So today, ito nabili ko. Hindi pa siguro to aabot sa isa or hindi pa to makakatapos na isa. So, bibilangin ko to. Usually, siguro nasa 800 seedlings tong dala ko ngayon. And bibilangin ko yung dun sa dulo kasi meron dong tinanim ako na pulang sibuyas and 350 seedlings yon. So, meron pang hindi natataniman or vacant na space. So, kung kakasya to doon ko na lang to itatanim. And itong remaining na 3, bahala na kung anong itatanim natin dyan. Kung may hahabol pa rin natin yung seedlings or ibang itatanim natin. So, samahan niyo ako guys. Okay guys, so ito. Pakita ko sa inyo yung mga natanim natin sibuyas. Yung first garden bed. Yung pangalawa. Dito, bakante and bakante. So, bakit nagkaroon ng space? Hindi pinagsunod-sunod na lang. Kasi una kong tinanim, itong kulay pulang sibuyas. So, kung makikita nyo doon, yung kalagitnaan or bago dumating sa gitna, merong putol na or vacant na. So, hanggang doon lang umabot yung seedlings natin na sibuyas na pula. 350 seeds yan. And wala na. So, ito naman kulay brown na sibuyas. So actually ito mga ito lahat yan binili ko lang pera dito sa first na 2 garden beds. So itong 2 to galing po yan kay Ishiara-san, yung dating may-ari ng property na ito na sinabi ko magpapasibol siya ng mga seedlings para sa atin. Ayan po yung galing sa kanya, kinuha namin kahapon. Then itinanim na namin. And nasa 2,000 mahigit yan, yung seeds na yan. So most likely nasa 1,000 ang isang haba or 1,000 seedlings ang nailalaman ng isang garden bed. So again, ito is 800. So titingnan natin kung hanggang saan naabot. So itong remaining, hindi ko alam kung mayahabol ko pa rin agad yung sibuyas ko kasi nga ang payat ng mga sibuyas ko dahil sa maling paraan ng pagtatanim ko. Tama yung process na tinuro sa akin ni Ishiara-san, kaso mali yung ginawa ko na sa isang planter box ay masyadong marami nilagay ko, 900 seeds. So sinabi niya sa akin, again, kung matatandaan nyo sa video na naipost ko dati, nung pinupunla ko yung mga seeds, na yun yung tinuro sa akin ni Ishiara-san. Pero,
Hindi ko kasi nakita kung paano yung eksaktong gagawin niya. So sabi niya lang, ganun ang gawin ko. So, nagpunla ako. Then, ibinudbud ko yung mga seed sa planter box o yung sa planter na plastic. Kaso again, sa isang planter na plastic, 900 seeds ang nilagay ko. Yung sa kanya, nung nakita ko na finally kung paano ginawa niya, ilang piraso lang. So, isang container na punlaan, ilang piraso lang, tapos may spacing pa siya, na halos ganyan, sa bawat isang buto. So, nauna ako magpunla, pero yung sa kanya, ang tataba at ang lalaki. Andun. Excuse me. Maliliit pa siya, pero ang tataba at nakabukol na yung sibuyas. Wherein sa akin, ang haba, pero mga payat. Tapos, ang dahon na yun sa akin, 2 lang. Yung sa kanya, 3 na, tapos ang haba ng ugat. Sa akin, 2 pa lang ang mga ugat. Kaya yun, hindi ko alam kung may tatanim ko pa sila or hindi. So, dahil nga sa masyadong late na, napilitan akong bumili na lang ng seedlings kung gusto ko talaga makapagtanim pa ng sibuyas. So wala akong magagawa dyan. Napilitan na akong bumili ng mga seedlings dahil nga kailangan ko makapagtanim dito kahit papaano. So kung aabot pa rin yung mga punla ko for next year, kung mabubuhay pa rin sila, tatanim ko na lang sila for March or April. Pero kung hindi, actually, nakabili na ulit ako ng mga panibagong seeds, which is mas marami yung binili ko today or last time. And actually, yung nabili ko, I think pang isang pilapil na seeds na pakarami kong binili, guys. So, yung sa mga plastic naman na ganito, meron pa ako doon spare na 2, pero bibili pa rin ako ng marami. So, next time, ganitong method na ang gagawin natin. Pag magtatanim tayo, meron ng latag na plastic para iwas sa damo. Tapos ito, yung tamang spacing, tinuro din sa amin ng Isharasang para mas madali maglinis. Kaysa mano-mano mo linisin, papadaanan mo ng maliit na conky or yung maliit na tractor or soil tiller. Sakto siya dito sa spacing na nilagay namin o ginawa namin sa pagitan ng bawat garden bed. Unlike yung sa una namin ginawa, mano-mano tansyahan, ginawa namin na naging parang zigzag para mga lasing yung gumawa. So ito mas maayos at mas magandang tingnan. So kung makikita nyo yung first na ginawa namin, pakita ko sa inyo yung picture, which is that. Tapos ayun, again, ang sagwa ng itsura. Buti nila dumating dito si Ishiharasang. Natawa siya nung nakita. So, nag-alala daw siya kasi kinuha namin yung seedlings ng umaga, alas 6:30 na madaling araw. So, pagdating namin dito, siguro mga 2 oras, dumating na rin siya. Nag-aalala nga daw siya kung paano gagawin namin sa pagtatanim, saka itong garden bed. So, sinilip niya kami and buti nilang ginawa niya yun. Dahil nakita niya kami. Actually, nakalima na kami. 5 garden bed na nagawa namin na nakasigsag nga. Bago tinuruan niya kami kung paano yung gagawin sunod. So, by the time na umalis siya, nakagawa kami ng 2 na maayos, na straight. So, nung nakita niya kaya na namin gawin, umuwi na siya. Tapos, pagalis niya, lahat ng una namin ginawa, pinalis ko. Tapos, pinadaanan ko ulit ng traktora bago inulit namin. So, ayan. So, instead na 5, ginawa ko na lang 3 dito kasi sinabi niya rin sa akin, yung lugar na yon o sa kaunahan nun, hindi masyado maganda magtanim dahil pag sikat ng araw, usually, nalililiman siya doon, dahil doon sa bahay. Tapos, pagdating naman ng hapon, nalililiman naman dahil doon sa mga puno na yon. Kaya, hindi na muna kami nagtanim doon, pero gagamitin pa rin natin yan in the near future. So, for the meanwhile, ito, testing muna dito. So, again, tatanim ko itong nabili ko ngayon na 800 seeds or seedlings ng sibuyas. It's either doon ko idadiretso or lalagay natin dito sa isang garden bed. Kaya ko rin siya pinaghiwalay or sila pinaghiwalay. Yung galing kay Ishiharasang, maliliit pa, pero again, meron na mga buko. Ito naman sa
seedlings na nabili ko ay halos parang ganito na. Malalaki na siya or sila matataba na. So yung kay Shiarasang, kalahati nito. Kaya pinaghiwalay ko sila. Kaya dito na pupunta yung mga malalaki at doon naman yung galing kay Shiarasang. So umiinit na. Kailangan may tanim ko na to bago sila malanta. So tanim ko muna to guys. So okay guys, ito po yung naitanim ko na sibuyas na pula, yung kahapon. Ito yung mga binili ko. And ito naman yung brown. So from here, 350 seeds or seedlings yan. Kaya so kinausap lang ako ng anak ng kapitbahay natin kaya napatigil ako. So again, from there so hanggang dito ay 350 na seedlings. Ayan, sibuyas na pula. So kahapon lang namin yun itinanim. And kahit pa paano yan, buhay na agad sila. And ito naman yung brown na sibuyas. So marami lang naputol or putol. Hindi ko alam kung sa pagkuha ko or what. Kasi nung tinatanim na namin, ayan, daming wala na yung ulo. Kaya hindi na namin sinamin kasi hindi naman lalaki na yun. So ganyan, medyo nag-alala ako dahil akala ko o iniisip ko na baka pwede silang mamatay o malanta dahil nga sobrang lamig na dito guys pagdating ng hapon. Pero kung mapapansin nyo, ayan, mga nakatayo na sila. So masisigla naman sila, buhay sila. So again now, bibilangin ko lang to guys kung ilan yung bakante dito dahil again 800 seedlings yung nabili ko ngayon. So kung papasok dito or kakasya dito ko na lang sila itatanim. Sasama ko sa sibuyas na pula. If not, doon. So most likely 1,000 seeds or seedlings papasok doon sa isang haba. Dahil again, 2,000 seedlings yung galing kay Shiarasang pero dalawa yung nagawa namin. So magbibilang muna ako guys. Okay guys, so nabilang ko na po ito. So sakto na sa 806 yung mga bakante na space. And again, meron tayong 800 na seedlings. So dito ko na lang sila itatanim sa bakante. So tanim muna ako guys. Again, ayan yung bundok sa may property. And meron tayong dalawa doon. Tapos at kalahati dito na nataniman. So hopefully now magiging 4 na garden beds ang matataniman natin. And to follow pa kung ano ang mga susunod natin gagawin guys. So tanim muna ako guys.
Hello guys, so hindi biro magtanim ng sibuyas. So actually late na ako pagtatanim ng sibuyas, ulitin ko. Pero hindi pwedeng hindi ko kasi itutuloy. Kaya yan. Wala na akong magagawa. So again, sa mga seedlings ko, sumablay ako yung sa sarili kong punla. Pero yun, ang pagkakamali doon on my part. Masyado kong dinamihan ng lagay ng mga seedlings or seeds sa isang punlaan. So ako may mali doon. So again, yung mga seeds ko na punla, siguro kalahati, wala na. Ang dami na sa kanila namatay. And yung remaining naman, nabuhay, payat pa. So, bumili na ako actually ng panibagong punlaan. Yun ay preparation for next year's na pagpupunla or pagtatanim ng sibuyas. So yung gagamitin ko for next year na punlaan ay yung ginagamit dito sa Japan na punlaan ng palay. So doon, bawat isang butas, isang seed lang ng sibuyas ang ilalagay. So ganun yung ginawa ni Ishihara-san, and ganun pala yung itinuturo niya sa akin. Hindi ko lang nakuha, iba yung ginawa ko. Inadapt ko yung sinabi niya na gumamit ng punlaan and ibaon sa lupa. Pero ang pagkakamali ko, ang dami ko nilagay na buto, which is sa kanya isa-isa, tapos with enough space para lumaki yung bawat seeds na pinula niya. Again, yung mga seeds na pinula ni Ishihara-san nung nakuha namin kahapon, ganito halos ang itsura niya, guys. Pandak siya or maliliit pa siya, pero ang kapal na ng ugat, mahabang ugat, and may bukol na yung pinakasibuyas. Whereas yung sa akin, yung punla ko, wala akong mahihaling tulad.
Sabihin na natin 1/4 nito o 1/3. Kulang, mahigit kalahati sa mas maliit sa kalahati. And ang ugat is nasa 2-3 pa lang. Matataas yung sa akin na mahaba pero payat. Kasi nga dahil yung sa paraan ng paglalagay ko ng seeds, dikit-dikit or masyado silang crowded. Nagagawan sila sa nutrients kaya mabilis man sila nagsibulan, hindi sila nagtabaan. So, humaba lang sila na humaba. Ang dami pa oh. So, sobra pa to actually dito. So, ganyan yung mga seedlings ko sa bahay. Hindi ko alam kung maihahabol ko pa for this year. Sa sobrang payat nila, hindi ko sila pwedeng itanim dito. Mamamatay lang sila sa lamig. And kung December naman, halimbawa lang sa December, tumaba sila. Sabihin natin ganito. Tumaba sila ng ganitong kataba by December. Which is imposible na mangyari. Kasi malapit na mag-December actually. Kalagitnaan na ng November now. And again, if ever na tumaba man sila by December, masyado na malamig dito. Hindi nila kakayanin talaga. So, iniisip ko na, hayaan ko na lang sila doon sa loob ng greenhouse, yung remaining na buhay na seedlings na sibuyas. And paabutin ko sila hanggang next year ng February or March. Hopefully March. Tapos kung hindi na umulan ng yelo dito ng March, pero again, April umuulan pa rin palagi. So, kung buhay pa rin sila ng March, doon ko na lang sila itatanim next year. Pero again, meron na rin tayo mga nabili na next na seedlings, seeds for next year. Pero gagawin ko na yung tamang proseso na nakita ko kay Ishihara Sang. So, kahapon, nung kinuha namin yung seedlings ng sibuyas kay Ishihara Sang, nakita ko kung paano talaga yung tamang pagpupunla niya, paraan ng pagpupunla, saan lugar pinunla. So yun sa kanya kasi nasa labas. Yung sa akin nasa loob ng greenhouse. Tapos yung sa kanya may enough na spacing. So mas magiging masigla daw para sa sibuyas kung nahahanginan sila habang lumalaki. Hindi katulad sa akin, kulob na kulob. And again, yung tamang spacing. So, bumili na ako ng ilang piraso ng punlaan ng palay. Pero, kulang pa rin yun kasi marami actually ang kakailanganin ko dahil nga again, yung nabili kong seedlings or seeds ng sibuyas for next year ay pang isang buong pilapil na guys. Napakarami na ng binili ko, promise. So hindi na biro yung gagawin ko next year. Kasi kung
compared doon sa pinunla ko sa bahay na seeds na 12,600 seeds. Yung nabili ko ngayon na seeds na preparation para sa isang taon ay actually hindi ko matandaan pero napakarami. I-check ko pag dating ko sa bahay. Okay guys, ito konti na lang. So 15 na lang ang kulang dito, pero ang dami pa rin natin dito guys. Okay guys, so yun natapos din. Wow! Grabe. Sakit sa katawan. So okay guys, ayan po. Natapos din tayo. Ayan. So marami pa rin natira. So again, nakakumpleto tayo ng 1, 2, 3, 4 na pilapel. So, again yung doon, 350 na seedlings sa umpisa doon ay red onions. Tapos yan, brown na. Puti yung loob pero brown yung balat. Meron kasi ditong white onions na tinatawag sa ibang klase or ibang variety. So again, ito naman, itong dalawang hanay na to, first two garden beds ay yung mga seedlings ng sibuyas na nakuha natin kay Ishiara-san kahapon. So again, ang alam ko yung seedlings na pinasibol niya para sa atin ay 2,000 seeds mahigit. So ayan po sila. Meron pa actually sobra nandun pa sa loob ng bahay. So kukunin ko yun. Then itong remaining na to itatanim na rin natin doon sa isang garden bed. Pahinga lang ako saglit guys. Habol lang ako ng hininga. Then kunin ko rin yung seeds, remaining seeds na galing kay Shiara-san, tapos itanim na rin natin doon. So as of now, hindi ko alam kung ilan lahat itong nakatanim or naitanim natin. Dahil
Itong mga seedlings na to ay binili ko lang. And nung binili ko, actually hindi ko sila binilang dahil kahapon actually nung bumili ako, pinakyaw ko kung ilan yung naandun na seedlings ng sibuyas, kaya nagkaroon tayo ng pula at yung brown dahil nga kung ano yung naka-display doon na nasa tray, kinuha ko lahat. So binili ko na sila lahat. Then ang natamnan natin again is isa't kalahati. Yun yung dalawang, yung honey doon. Isa't kalahating garden bed. Tapos today bumili ulit ako yung 800 seeds. Pero mukhang 800 mahigit siya. Kasi nakalagay doon sa sign or sa papel is 100 per tali. Pero again, sige, saan ko ba ito tatanim? Pero tuloy sinabi ko, ang per tali is 100 nakalagay. Pero yung binilang ko doon na remaining na butas or yung space na wala pang tanim kanina is nasa 806. Sakto yung butas na wala pang nakatanim. So kung 8 na tali yung binili ko kanina na 100 per tali nakalagay, dapat kung tutuusin, kukulangin pa ako, di ba? Kasi 806 yung butas. Pero 8 tali yung binili ko na dapat 800. Pero again, sumobra pa. Ang dami ko pang sobra. So ibig sabihin, sa isang tali, may mga pasobra sila and marami silang pasobra. So again, ito yung galing kay Shiarasang na seedlings ng sibuyas. Ayan, medyo lambot na sila or lanta na kasi nandito sila sa loob ng bahay. Medyo mainit na. So, itanim ko lang to, Remy, tsaka yung kasama natira doon. Tapos diligin natin sila. Okay, so tapusin ko lang to, guys. Marami-rami pa rin to. Pero hindi na aabot ng kalahati na garden bed. Siguro 1/4 or wala pa ang matatamnan natin. Mas kailangan ko silang diligan dahil nga medyo lanta na tong seedlings na galing kay Shiarasang. Ayan guys, lanta na sila. Pero tingnan nyo, laking diferensya sa galing kay Shiarasang tsaka yung mga binili kong seedlings. Ang lalaki na masyado. So again, unahin lang natin itong galing kay Shiarasang. Dahil lanta na sila masyado o nalalanta na sila masyado. Yan guys, so ang iksi nila pero yung ugat nilang kakapal.
Okay guys, so yun po, naitanim na natin yung mga seedlings na sumobra doon sa dalawang garden beds. Again, yung galing kay Sharasang. Tapos yung remaining na nabili natin today, itanim na rin po natin. So, as of now, all in all, 4 na garden beds ang may diretsuhang nakatanim. Ito, bakante pa. This one, bakante. And dito, 1/4 lang po ang nataniman natin. So, kung may makikita pa akong seedlings na mabibili, bibilihin ko. If not, wala na tayong magagawa dyan. So, tingnan natin kung ano pwede natin gawin. So, pinag-iisipan ko kung magtatanim ako ng bawang or not. Kasi pwede kong ibaon lang yung bawang today. Or at this time, diba, tataniman ko sila ng bawang. Hayaan ko lang sila as is. Then, sisibol na lang sila. Kapag ready na sila. Then, after winter naman din kasi yun. Kaya okay lang. So, there again, pinag-iisipan ko pa kung magtatanim ako ng bawang or hindi. Kasi kung bibili ka, napakamahal ng seedlings ng bawang. So, may nakita ko sa grocery yung isang malaking plastic and magaganda yung bawang nila, malalaki. Hindi ko lang alam kung sisibol sila or not. So, tingnan natin. Pag naisip ako i-try yun, bibili ako ng maramihan na ganun. Kasi maganda yung bawang niya, malalaki. So, there, again, kailangan ko lang muna diligin to dahil nalalanta na po sila. So, sana po nagustuhan niyo po simple binahagi ko sa inyo guys. Again, patuloy lang po tayo sa laban. Nandito tayo sa Japan. Nagka-try tayo na sumubok dito sa pagpa-farming. So again, kung magagawa nyo naman po ilike ang video na to, share sa mga kaibigan nyo, subscribe na rin po sa channel ko. Malaking tulong po yun para sa akin. Ingat po talaga palagi.